Ito, tingnan po ninyo ito. Yan puro kotse yan Mga mamahaling kotse na pag-aari ni Saldico ang kinumpiska ng Bureau of Customs. Ayan doon sa kanyang opisina dyan sa Taguig. Ang mamahalin po yan, 8 yata o 9 sa 17 na mga kotseng pag-aari ni Saldico ang kinumpiska ng pamahalaan. Mga luxury car. Ayan ang lalaking ang mamahalin yan. Mga GMC, mga imported cars, Europe at Amerika ang pinanggalingan. Mamahaling sasakyan po yan. Hindi biro yan. 8 sa 17 na mga nakapangalan sa mga company at kay Mr. Saldico ang kinumpiska. May pares pala sila ni Diskaya, paramihan ng mga luxury car. Saan kaya galing ang binili nito? Bakit sila meron ganyang karaming mga kotse? At ngayon po ay ipinarada na yan. Yan po sa compound ng Independent Commission for Infrastructure Investigation. Ayan Lahat yan ay di umano'y pag-aari ng mga company ni Mr. Saldico. Okay? Kinumpis ka na dahil ang sabi ng Lexus pa isang yan. Ang sabi rito ng BIR o ng Customs, hindi malinaw ang dokumento kung paano na ipasok sa Pilipinas. So ayan po. Yan ang pagpapatunay na kaduda-dudang mga luxury car, kayamanan, luho na may tuturing natin ng controversial na dating Congressman Saldico. Sabi nila dati na raw mayaman yan. Wala tayong magagawa. Kontraktor, congressman yan Pero dito sa kanyang pagkakasangkot sa flood control scam, bahagi yan ng paghahabol ng gobyerno sa lahat ng mga property niya. Kung yumagunita, bago lumabas yung 8 or 9 na mga kotse sa 17 mga luxury car na nakapangalan sa kanyang company at sa kanya mismo, yung air asset na nauna, mga chopper, private jet na nagkakalaga ng more or less 5 billion. Yun ang naunang hinold ng Department of Transportation at ng CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. Kahit na dinala sa Malaysia, dinala sa Singapore ang mga air asset ni Saldico, hinold yan ng gobyerno. Ito naman ngayon, sasakyan, luxury car, mamahaling kotse. Ang dami niyan. So hindi pa lahat nakukumpiska. Kung 8 o 9 yung nakumpiska, mayroon pa palang ibang hinahanap pa. Kaya yung mga taong gustong tumulong, ay pwede makatulong. Kung meron kayong impormasyon saan itinatago ang mga mamahaling sasakyan ni dating Congressman Saldico na subject for investigation, subject for confiscation ng Bureau of Customs at ito turn over sa ICI bilang ebidensya sa mga graft in corruption. Ay, mamahal po ng coaching niya. Pinakamahina dyan, 10 million ang bawat isa. Pinakamahina yon. Baka meron dyan na nasa 50 million. Kasi ang lalaking sasakyan na galing ng Amerika at Europe. Kasi yung Mercedes-Benz, Europe yan. Ayun kung ano pang modelong GMC, galing ko Amerika yan, kung di ako kakamali. Ay yung mga, marami ayoko nang banggit yung mga brand. So, pagpapatunay ito na tuloy-tuloy ang paghahanap ng Bureau of Customs at ng BIR. Pag hindi tama ang binayarang buwis sa Customs, may problema. Pag hindi tama ang binayarang buwis sa BIR, may problema. May karapatan ng Estado na yan ay kumpiskahin bilang ebidensya sa kaduda-dudang kayamanan. Grabe, Di ba yung nakitang bahay dyan sa saan ba yun? Sa Taguig ba yun? Na meron daw best pinagagawang bahay o sa Makati na hanggang B5, ganong kalalim. B1, B2, basement 1, 2, 3 hanggang 5. Parang building, parang mall, parang hotel.
Tapos naka-recover din na napakaraming malalaking mga bolt. Taguan ng kung ano. Sa bahay din yan ni Saldico. So matindi po. Hindi naman natin alam ngayon kung ito'y mahuhuli o hindi. O babalik pa ba o hindi. Kasi ito po ay nasa Europe hanggang ngayon. Hindi pa ho magawa ng paraan ng pamahalaan kahit kinansil na yung pasaporte kung paano makauwi, may uwi dito sa Pilipinas. Ang hirap talaga. Bakit kaya ganun? Hirap na hirap ang gobyerno panagutin ng personal kahit na ho may mga warrant of arrest na ang mga personalidad. Napakadali ng taguan, napakadali nating pagtaguan, takasan, okay, ng mga personalidad na ganyan. Ay ito si Saldico, hindi ko naman sinabing guilty na. Pero napakarami yan dapat na ipaliwanag. Saan galing yung kanyang mga air asset na yan? 3 eroplano at mga chopper. At ito nga, mga kotse naman. Ay yung mga bahay. Bahay sa The Port, bahay sa Makati, bahay sa Valle Verde. Hindi naman ho, basta bahay yan. Lote pa lang yan, napakamamahal na. Baka daan-daang milyon ang halaga niya. Wow. So, parang magsasawa na yung iba, pero nakakalula. Mabuti lang ho, tuloy-tuloy ang paghahanap at pagkumpiska nitong ating mga otoridad sa ganyan. Ebidensya yan, pagpapatunay. At kung hindi man haharap at tuloy ang magtatago si Saldi, ayaw bumalik ng bansa, hindi naman mapipigilan. Dapat tuloy pa rin ang trial. Panagutin siya. Kumpiskahin ang lahat ng ari-arian kung kinakailangan. At gawin ang lahat ng paraan ng Estado, kapangyarihan ng Estado, para siya mapabalik dito sa Pilipinas. Nakansil na ang passport, hindi pa rin humapauwi. Merong ugnayan na sa Interpol, wala pa rin. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Pero itong pagkumpiska ng mga ari-arian, dito tayo dahan-dahang makakabawi kahit paano. Kasi pag nakumpiska yan, pwedeng ibenta. Katulad ng ginawa doon sa maraming kotse ng Diskaya. Kinumpiska, ibinenta, ayun, meron na pagbilahan kung magkano, 100 milyon na yata. Mali, pero sana babalik pa rin yung pera sa kabangbayan. So, kasi pag hindi maayos ang dokumento kung paano ipinasok, importation yan, illegal. Smuggling yan. Yung smuggling, another case yan. Diba? Tax evasion, another case. Graft in corruption, another case. Ang dami talaga. Pero, wala pa rin napapakulong. Yan ho yung masakit. Pag simpleng mamamayan, walang kakayanan tumakas, walang kakayanan mag-abroad, at kinasuhan, suspect pa lang, kulong na. Itong malalaking tao, sang damakmak na ng mga ebidensya, kotse, air asset, bahay, at iba pa. Pero hindi pa rin makulong. Kasi nga, may influence ang tao. Kailan kaya mangyayaring magpantay-pantay ang katarungan, ang pananagutan ng kahit sino dito sa ating bansa? Mahaba pang laban ito at tanong kasi ayaw nilang gumawa ng batas na talagang mabigat ang kaparusahan.